Bumuelta ang mga kaalyado ni PBBM sa sinabi ni BP Inday Sara na wala raw flood control master plan si PBBM at kahilan nga nito ang pagbaha sa Metro Manila at kalapit na mga probinsya nung nagdaang bagyong Karina. At pumelta nga ang mga sinasabing kaalyado ni PBBM noong 2013 daw ay nagkaroon ng audit ang COA sa Davao at sinabi na mayroon daw 175 million pondo si BP Inday Sara noong panahon na yun ay isa siyang mayor ng Davao City. At sinabi nga ng COA na 11% lang ang ginamit na pondo para sa sinasabing disaster preparedness project sa pamamagitan nga ng sinasabing kalamidad katulad ng baha na hanggang ngayon nga 2024 na ay patuloy pa rin daw ang pagbaha sa Davao City at ibang panig ng Davao sa sinasabing climate change katulad ng LPA, habagat at mga dumarating na bagyo sa kanilang lugar. At sinabi rin ng mga kaalyado ni PBBM na di umano'y ibinulusan ng pamilya Duterte ang ilang pondo na sinasabing dapat gamitin nga sa kalamidad. Noong 2013 nga ay si Mayor Inday Sara ang nakaupong mayora ng Davao City at kalaunan nga ay pinalitan siya ni dating Pangulong Digong Duterte na naging mayor nga ng mga panahon na yon na sinasabing wala daw improvement ang mga kalsada dun sa Davao City kaya sa nararanasan nilang pagbaha katulad ng bagyo, habagat at LPA nga hanggang sa kalusuyan nga ay nararanasan nga nila ang pagbaha na katulad din na nararanasan sa Metro Manila. Given na sa Metro Manila, panahon pa ni Kopong-Kopong talaga pagka talagang malakas ang ulan, mayroong habagat, LPA talaga magbabaha ang Metro Manila at ilang kalapit na probinsya nito. Ngunit nga daw sa Davao City at ilang parte ng Davao hanggang ngayon din daw ay patuloy na lumalala ang baha sa kanilang lugar na sinasabing hindi raw nagawaan ng paraan ng pamilya Duterte na maagapan at masolusyonan ng mga sinasabing pagtaas nga ng tubig sa kanilang lugar dahil nga na sinasabing ibinubusa daw ang pondo ng mga namumuno sa Davao, particularly sa Davao City. Nakakalungkot talaga ang batuhan ng putik sa magkabilang kampo sa sinasabing bangayan ng Duterte at Marcos sa nalalapit na eleksyon sa midterm 2025 na ikinupunit na ng mga ilang political analyst dahil nga sa sinasabing na ito nga na sinasabing na siraan ng dalawang kampo sa pamamagitan nga ng paglalabas ng kung ano-anong sinasabing problema ng kanilang administrasyon lalo na sa panunungkulan ni PBBM at mula sa panunungkulan ng mga Duterte sa Davao City ay inilalabas ngayon at inuugnay nga sa sinasabing midterm election. Ang nakakalungkot lang dito, ang nagsasaper talaga ay si Juan Pasang Cruz na hindi na alam kung anong gagawin, lalo na sinasabing usapin ng pagbaha sa Metro Manila at usaping pagbaha sa Davao, particularly nga sa Davao City. So ako po si Papa Ken, patuloy po akong magmimiron, magmamatsak sa ganapan sa pang-araw-araw na buhay ni Juan Pasang Cruz.